Magandang gabi po, Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Wait lang. Parang may mali. Wait lang. Lagyan natin ng intro bago magsalita sa Rendon. Magandang gabi po, Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Rendon Labador at kasama ko po ang Team Malakas, si Marky Tan, si Rosmar at ang aming crew, Tito June, Master TV, Nathan, Simon Tenten, Haring Bangis at Anjo para po magbigay sa inyong lahat ng isang public apology sa nangyari sa Coron issue. So, ayun po, dito po kami lahat para po humingi ng dispensa sa nangyari. Alam po namin, mali po yung ginawa namin. Sumobra po kami sa action sa nagawa namin. Okay, bago natin pakinggan yung public apology nila, alamin muna natin kung paano ba mag-apologize ng sincere. Isa to sa mga dapat na tingnan mo kapag may taong nag-apologize sa'yo, nagsasorry. Kailangan mong tingnan to kung totoo ba talaga nag-apologize sa'yo, totoo ba talaga nagsasorry siya sa'yo. Unang-una dyan, ina-acknowledge niya ba yung ginawa niyang mali. As in, dapat specific na sasabihin niya kung ano yung ginawa niyang mali. Hindi yung, sorry, nagkamali lang ako. Parang generalize niya lang kung ano yung ginawa niyang mali. At pangalawa, kailangan makita mo na naawa talaga siya sa'yo. Na, kumbaga, alam niya na masakit yung ginawa niya at nakokonsensya siya. At dapat hindi na siya nagdadahilan, nag-excuse kung ano-ano pang palusot na sinasabi. Kumbaga parang nililinis niya pa yung sarili niya na alam mo, halip na mag-sorry na lang ng diretso, parang nililinis niya pa yung sarili niya. At para sa akin yan talaga yung mga importanteng dapat makita mo para malaman mong sincere na nagsasorry yung isang tao sa'yo. Tara at pakinggan natin yung apology video nila. Let's go! So, ayun po, dito po kami lahat para po humingi ng dispensa sa nangyari. Alam po namin, mali po yung ginawa namin. Sumobra po kami sa action sa nagawa namin. And humingi po kami ng dispensa, gawa ng nagpadaan kami sa emosyon. Tao lang din po kami, nagkakamali po kami. And ina-admit naman po namin yung pagkakamali namin. Ano yung pagkakamali na ginawa mo? Ha? Ano yun? Bakit hindi mo masabi? Sincere ka ba talaga nag-apologize? Oh, for the clout lang. Yes. Oh, gets mo na kung paano malaman kung yung isang tao ay nag-apologize ng sincere. Kapag hindi siya sincere na magsasorry, sasabihin niya lang nagkamali siya, tao lang siya, nagiging defensive pa, di ba? Nagkakamali lang, halip na, sorry, pasensya na kasi mali ko. Nagpadala kami sa emosyon, sinugod namin kayo sa munisipyo, sinugod namin si ate sa munisipyo, tapos nagskandalo kami dun, sorry. Maling gawin na magskandalo, kahit saang lugar, mali po talaga yon. Maling iduro-duro yung tao, na laitin yung mukha na nang aasar. Ang yabang ng pagmumukha. Tumulong na kami pa yung masama. Paano nang-aasar po? Sorry po sa nasabi ko. Sorry Ate Jo. Tama ba? Ate Jo yung pangalan ng taga-munisipyo, di ba? Dapat ganoon mag-sorry. Banggitin mo isa-isa yung mga ginawa mong mali. Ha? Huwag kang ganoon kami ng asawa ko eh. Pag nag-aaway kami, iniisa-isa niya talaga. Lahat ng issue, iniisa-isa niya. Gusto niya mag-sorry ako isa-isa. Ganoon din siya. Nagkukusa siya nagsasorry. Actually, siya yung naglilid ng usapan namin pag nagkakabati kami. Ganun na ganun. Nakasanayan ko na lang din. At na-realize ko na mas tama yun. Mas ganun, mas sincere siya kapag nag-apology ka sa isang tao tapos binabanggit mo yung mali mong ginawa. Sobrang hirap nun yung babanggitin mo na kung anong ginawa mong mali. Tapos sabihin mo hindi mo nagagawin. Promise, sobrang hirap sabihin yung specific na ginawa mong mali na nakasakit ka ng tao, na nasaktan yung damdamin niya. Sobrang hirap nun, promise. Sobrang hirap. Kaya itong sitang to, hindi niya mabanggit-banggit eh. Nagiging defensive pa. Tao lang ako nagkakamali. Tangina mo, bobo mong hayop ka. Pakinig na pakinig ko dun sa video na sinisigaw mo sa atin na yung mukha niya nang aasar. Tangina, isipin mo nanay mo or ate mo yan si ate, tapos sabihan na gano'n, yung mukha nang aasar pa. Pikon ka lang siguro tanga ka. Tara, si Rosmar naman yung pakinggan natin mag-apologize. Ayun po, pasensya na po kay Ma'am Jo sa munisipyo at lalong-lalo na po kay Mayor at syempre po sa bayan po ng Coron, Palawan. Sorry po talaga na parang pinost ko na never again Coron. Hindi ko po sinasadya na i-generalize po kayo. Nagpadala po ako sa bugso ng damdamin at yun po yung pinakamaling nagawa ko. And humihingi po ako ng tawad. Alam ko pong pagkakamali ko po yun. Sana po mapatawad niyo po ako. Ha? Yun na yun? Yun na yung apologies ha? Putang ina, binanggit niya lang yung pangalan ng mayor, ng bayan, tapos nag-sorry siya kasi nag-post ng never again. Yun na yun? Yun na yung apology mo? Putang
inang yan. Isa pa nga, pakinggan pa ulit natin kung may maganda ba siyang sinabi or maramdaman man lang natin na sincere talaga yung pag-apologize niya. Okay? Try natin isa pa. Isang chance ma. Okay? Let's go. Ayun po, pasensya na po kay Ma'am Jo sa munisipyo at lalong-lalo na po kay Mayor at syempre po sa bayan po ng Coron, Palawan. Sorry po talaga na parang pinost ko na never again Coron, hindi ko po sinasadya na i-generalize po kayo. Nagpadala po ako sa bugso ng damdamin at yun po yung pinakamaling nagawa ko and humihingi po ako ng tawad. Alam ko pong pagkakamali ko po yun, sana po mapatawad niyo po. Ang sabi niya, nagpadala siya sa bugso ng damdamin at yun ang pinakamali niyang ginawa. Talaga? Yun na yung pinakamali mong ginawa? Ay nako, putang na. Ano, sa tingin nyo, sincere ba yung pag-apologize niya? Specific ba na sinabi niya yung mga pagkakamali na ginawa niya? Oo, hindi. Ang sagot, hindi. Pero kung halimbawa, ito yung sinabi ni Rosmar. Halimbawa, ito yung sinabi niya. Sorry kay Ate Jo sa mga taga-munisipyo kasi nagskandalo kami doon. At sorry din kay Mayor kasi ilang beses ko nabanggit yung pangalan niya. Sinabi ko pang itatag ko siya. Sorry Mayor kung ganun yung naging reaction namin na para bang kasalanan mo na may ganun kang klaseng empleyado sa loob ng munisipyo. Sorry po. At napagtanto ko na may pinupunto naman pala talaga si Ate Jo doon sa post niya. At wag po kayong mag-alala, natuto naman po ako sa pagkakamali ko. If ever na magkaroon ako ng mga meet and greet or pamimigay ng mga ayuda sa iba't ibang lugar, sisiguraduhin ko po na well coordinated siya sa munisipyo at sisiguraduhin kung ano lang yung dala naming ayuda, sasapat lang doon sa mga taong pupunta. Sorry po kasi masyado lang din ako nasaktan kasi hindi ko matanggap na may mali din ako, na may mali kami. At yung mali at pagkukulang na nagawa namin, dinagdagan ko pa sa pagskandalo sa loob ng munisipyo. Sorry po at tinatanggap ko yung persona non grata na binigay nyo sa amin. Actually, thankful pa rin ako kasi yun lang yung na-receive namin. Alam kong hindi pa yun sapat at kaya ito, gumagawa kami ng public apology kasi alam namin hindi pa sapat yung persona non grata at sana hanggang doon na lang at sana masettle natin ito dito at sana matanggap nyo yung public apology na ginagawa namin ngayon. Okay, yun lang. Ano sa tingin mo? Mas sincere ba yun kapag ganun yung sinabi? Rosmar, tingin mo? Anong tingin mo? Alin doon yung mas sincere yung sinabi mo o yung sinabi ko? Kapag napakinggan to ng supporter ni Rosmar, sabihin nila, ang yabang mo naman, mas magaling ka pa sa kanya public apology. Hindi naman ikaw yung gumawa. Hindi naman ikaw yung nag-skandalo doon. Hindi naman ikaw yung gumawa ng mali. Yun ang yung problema doon. Hindi sincere yung public apology niya. Pinapakita ko lang yung difference ng sincere na apology saka hindi sincere na apology. Ito isipin mo, nasa'yo na yung lahat ng oras sa mundong ito para mag-public apology. Tapos, nasa ilang minuto na to? 4 minutes? Tapos ganun lang yung sasabihin mo, ilang segundo lang. Hindi mo man lang masabi kung ano yung mga maling ginawa mo. Ay nako. Tara next tayo. Pakinggan naman natin si Rendon. Humihingi po ako ng tawad. Alam ko pong pagkakamali ko po yun. Sana po mapatawad niyo po ako. At gusto ko rin pong linawin na pumunta po kami doon sa munisipyo bilang hindi isang celebrity, hindi bilang isang influencer, at hindi bilang, lalo na, hindi bilang Rendon Labrador, Rosmar, or Marquitan na nagreklamo. Pumunta po kami doon dahil bilang isang Pilipino, simpleng tao na nasaktan sa nangyari dahil sa isang comment ng isang public servant. Simula pa lang, nag-i-excuse ka na agad. Simpleng tao lang po ako, Your Honor. Simpleng mamayan lang po ako. Kung makapag-skandalo ka dun eh. Yabang-yabang mo, tapang-tapang mo, nanduduro-duro ka pa. Kapag influencer ka, huwag kang balat sibuyas. At kapag influencer ka, mag-isip-isip ka muna bago ka mag-skandalo. Ayaw nga pala, wala ka nun, Rendon. Tanga kasi. At kami po ay nagpapakababa sa inyong lahat na susubukan po namin na baguhin kung ano man po yung pagkakamali namin, kung sumobra man po kami. At tingin po namin na ito po ay magiging lesson sa amin as a team. At we will be better, babawi po kami. At hindi po ito magiging hadlang sa advocacy namin na makatulong at makapagbigay ng inspirasyon sa lahat po ng taong nangangailangan. Ang Team Malakas po ay magpapatuloy at hindi po kami titigil sa pagbibigay ng kasiyahan, charity sa tao.
Sa mga taong nasaktan po, sana po patawad niyo na po kami. Hindi pa ata tapos magsalita si Rendon, sinisingitan mo na naman. Ganyan na ganyan kayo nung skandalo kayo dun eh. Nagsasalita pa si Rendon. Shoutout niya pa yung si Mayor, nagsumisigit na kayo. Kayo? Mayor, masisira ka dito. Nandito po kami. Pero yun na nga, matanong lang. Nag-specific ba na sinabi ni Rendon kung ano yung pagkakamali na ginawa niya doon? Hindi nga siya nag-sorry sa pagduro-duro niya doon sa babae. Hindi rin siya nag-sorry na parang inhamon niya pa ng suntukan, di ba? Parang alam mo yun, di ba? Nag-post si ate na suntukan doon sila ni Rendon. Ino-open up pa nila yung topic na yun. Parang anong gusto nila? Parang china-challenge nila sa atin na magsuntukan na lang. Labas mo yung asawa mo, suntukan kami. Parang ganun. Hindi, tsaka niyaya mo na suntukan eh. Bakit mo niyaya na suntukan? Ay, ba't pinilabanan ka kayo? Hindi, hindi. Hindi. Ipa-explain natin bakit mo siya niyaya. Tip mo lang, ganon? Hindi na ako magsasample dito kung paano yung tama na pag-apology. Kung ano yung mga sasabihin dapat para kay Rendon. Hindi na ako magsasample ng ganun kasi madali lang naman mag-apology kung sincere ka talaga na mag-apology. Yung mga tips, yung guides na makikita mo sa screen yan, nababasa mo, actually, natural na gagawin mo yan. Kung sincere ka talaga sa pag-apology, natural yan. Kahit hindi mo na i-google yan, lalabas ng kusa sa bibig mo yan kung sincere ka. At alam mo, yung pagkakaintindi ko sa sinabi ni Rendon, parang ano siya eh, 0.1% apology, tapos yung the rest, 99.9% ang mga sinabi niya eh, walang hindi daw mahadlangan yung pagbibigay nila ng charity, yung pagpapasaya nila sa tao dahil sa skandalo na ginawa nila. Parang Po ito magiging hadlang sa advocacy namin na makatulong at makapagbigay ng inspirasyon sa lahat po. parang nangyayari, sinisisi niya pa si ate pa rin. Yun eh, mas tumatak yung hadlang. Yung salitang hadlang kaysa sa apology or sorry, mas tumatak para sa akin na yung hadlang. Inang Rendon to, napakabobo talaga. Pakinggan pa nga natin, baka may iba pa silang sasabihin. At tungkol naman po dun sa sinasabi po na gusto raw po kaming i-persona non grata sa Coron, Palawan. Ayun po, Mayor, kung tingin niyo po na yun po yung magiging patas na desisyon para sa nangyari at kung yun po yung parusa sa nagawa po namin, ayun, humihingi po talaga kami ng tawad. Pero kung tingin niyo po yun po talaga, maluwag po namin tatanggapin. Ayun po, maluwag po namin tatanggapin yung parusa niyo po na yun. Wala, no choice ka talaga. Kailangan mong tanggapin yun. Alam mo, ito yung isa sa pinaka-awkward na public apology na napanood ko dito sa YouTube. Parang masaya pa nga si Rosmar na persona non grata lang na receive nila. Nakangiti pa siya eh. Parang, yes, mabuti yun lang yung na-receive namin. Makikita mo kasi dun sa body language niya after niya sabihin yon. Hindi ko talaga maramdaman na sincere eh. Ewan ko kung paano ko... Basta, para sa akin hindi siya sincere. Okay, next, pakinggan natin yung mga iba pa nalang sasabihin. Ngayon, bottom line po, yun, Ma'am Jo, pasensya na kung naging ganun ang aking aksyon, kung napasobra man, at mga tao sa munisipyo, kung naramdaman nyo po na disrespect ko po kayo. At Naku, Renton. Ewan ko ba, bakit naramdam ako ng konting awa sa'yo? Hindi ako naawa dahil mukha kang kawawa dyan sa public apology nyo, kundi naawa ko sa ang pangit mong sinasabi mo. Ang awkward kasi yan. Sabi mo, sorry, sorry, Ma'am Jo, kung napasobra man. Anong napasobra man? Sobra-sobra talaga yung ginawa mo. Sobra-sobra yung pagpapahiya na ginawa mo. Defensive pa yung linya mo eh. Sabi mo, kung napasobra man. Tangin bobo talaga. Diba? Edited naman yan. Hindi naman live yan. Sana na-review nyo kung pinapanood nyo sa ibang tao, sa mga kakilala nyo, kung sincere ba yung pinagsasabi nyo. Tanginang, di ba? Nag-iisip ka ba? Lahat ba kayo dyan, bobo? Ha? At wala nakaisip na hindi sincere yung mga pinagsasabi nyo? Ha? Putang ina, may backup dancer pa kayo dyan sa likod. Lahat yan, bobo. Walang nakaisip na ganun. Walang nagsuggest. Putang ina to mga to. Ito bigyan kita ng sample. Dapat ganito yung sinabi mo. Ma'am Jo na taga munisipyo, alam kong sobrang mali yung pagskandalo namin dyan. Sobrang mali na pinahiya ka namin, na video namin tapos in-upload namin.
Sobrang mali po yung ginawa namin. Sorry. Sorry po talaga. At sorry din sa mga kasamahan mo dyan sa munisipyo. Sorry po sa mga taga-munisipyo, sa mga staff dyan na naistorbo namin sa pagtatrabaho nyo at nagskandalo kami doon. Sorry, Ma'am Jo, kasi dinuro-duro po kita doon. Kitang-kita sa video na dinuduro-duro kita. At naisip ko na paano kung mangyari yun sa ate ko, sa kapatid ko, o kaya sa nanay ko. Tingin ko hindi ko mapapatawad yung taong gumawa nun kung gagawin sa kapatid ko or nanay ko. Kaya hindi ko po mapatawad yung sarili ko ngayon dahil sa ginawa ko sa inyo. At ilang gabi na rin po akong hirap matulog dahil hindi ako pinapatulog ng konsensya ko. Dahil in-upload pa namin yung video na yun na gusto ko naming ipahiya. Pero ang nangyari, pinahiya pala namin yung sarili namin. Kaya ginagawa ko rin tong public apology na to na sana makarating sa'yo at sana mapatawad niyo po ako. At para dahil doon, mabawasan yung bigat na nararamdaman ko ngayon. At yun lang, alam ko marami pa akong pwedeng sabihin kasi nasa akin yung lahat ng oras sa mundong ito. Ang kailangan mo lang naman maging sincere, di ba? Iniisip ko lang na ako yung si Rendon. Ganun lang, kaya nasabi ko yung mga yun. Try natin pakinggan ulit si Rendon. Yung mga sinabi niya, yung linya niya. At ikumpara natin dun sa sinabi ko habang iniisip ko na ako si Rendon. Yun, bottom line po, yun, Ma'am Jo, pasensya na kung naging ganun ang aking aksyon, kung napasobra man, at mga tao sa munisipyo, kung naramdaman nyo po na na-disrespect ko po kayo, at lalong-lalo na po sa mahal nating mayor. Mayor, wala po akong masamang intensyon para kayo po ay i-disrespect. Nirespeto ko po kayo bilang leader ng Coron. At saludo po kami sa lahat po ng inyong nagawa. Ay nako, napakabobo talaga. Kapag gagawa ka ng apology, public apology, mag-apologize ka lang. Huwag ka na magbigay ng compliment. Okay? Ang kailangan nila, apology, hindi compliment. Okay? Huwag kang at huwag kang bobo, Rendon Labador. At sana, Mayor, kung makakarating man po sa itong video na to, ako na lang po sana ang tatanggap ng persona non grata dahil nakita ko po ang sinseridad ng mag-asawang Nathan at Rosmar sa pagtulong. Parang same level shit ng ano yan At least nakatulong Huwag nyo nang i-persona non grata si Rosmar kasi at least nakatulong. Ang usapan dito, yung pag-skandalo nyo sa loob ng munisipyo. Okay, yung pag-disrespect nyo sa staff at saka sa mayor. Okay? Yung pagbibigay nyo ng tulong sa tao, bayad na yan. Anong bayad? Kasikatan, views, subscriber, followings, at saka pera. Kapag binayaran ko yun ng YouTube o TikTok, di ba? Pag sumikat kayo, nagkaroon ka ng maraming followers ng viewers, maraming bibili ng mga produktong binebenta mo. Rosmar. Kapag tinype mo nga yung Coron Palawan sa YouTube, ang lalabas mga mukha nyo. Sino pinapasikat? Pinapasikat niya yung Coron Palawan o kayo yung pinasikat ng Coron Palawan? Sana po ako na lang po ang bigyan ninyo ng persona non grata. At hiling ko po na sana kung ito man po ay maging matutuloy, gusto ko pong hilingin sa inyo, Mayor, na sana bigyan nyo pa po ako ng huling pagkakataon na makadalaw sa Coron dahil po napangako ko po sa aking pamilya na ipapasyal ko po sila sa Coron para makita ko po sila maging masaya. So yun, Mayor. Maraming salamat po. Awkward ang puta. Iiyak sabay lingon kay Rosmar para sinasabi niya, "Hoy Rosmar, umiyak na ako. Yun na yung cue, ikaw na magsalita." Yun yung usapan natin, pag umiyak na ako, ikaw na yung magsasalita, di ba? Ngayon, yung mga sincere na nagpa-public apology na umiiyak, ang tanong ko sa inyo, bakit sila umiiyak? Itong kay Rendon kasi awkward lang to Pilit tong iyak na to. Alam mo kung bakit? Anong pagkakaiba? Yung mga taong sincere na nag-apology at napapaiyak, kaya sila napapaiyak kasi nga, nagiging nararamdaman nila, kumbaga nilalagay nila yung sarili nila sa sapatos ng ibang tao, ng taong nasaktan niya, kumbaga nagkakaroon, ina-empathize niya, ganun. So kapag naramdaman niya na nasaktan ko pala tong taong to, ganito yung naramdaman niya, sobrang sakit pala nung ginawa ko, doon siya naiiyak. Plus, pinagsisisihan niya yung ginawa niya. Kapag nagpatong-patong yung mga yon, yung mga malungkot at masakit na nangyaring yon, doon siya naiiyak, nadadala siya ng emosyon kasi patong-patong na 'di ba? Nakakonsensya siya. Ang sakit pala nung nararamdaman ng taong to. Nakakaya yung ginawa ko.
doon maiiyak yung tao habang nag-apologize. Pero tong kay Rendon na to, ano yung pinaghugutan ng iyak niya? Kasi nangako siya dun sa pamilya niya na dadalhin niya sa koron. Ang kaso nga lang, naka-persona non grata na siya. Kaya siya naiyak. Pinaka-awkward na public apology talaga to. Sobra. Naiyak siya dahil hindi siya makakapunta ng Coron Palawan. Doon siya naiyak. Tara, continue pa natin yung pakikinig sa public apology nila. Siya na po talaga sa nagawa po namin. Humingi po kami ng tawad sa lahat po ng tao. Yun po, pasensya na po sa nagawa namin. Hayaan nyo po at babaunin po namin yon sa lahat po ng mapupuntahan namin. Lesson na po sa amin to at hindi na po mauulit. Babawi po kami. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Nung isang persona non grata ka lang, tingin ko baka po pwedeng pag-aralan natin, humingi tayo ng suhestyon sa ating mga legal minds, kung po pwedeng ano isampa nating kaso dito. Dahil tinitingnan ko baka po pwede siyang kasuhan ng oral defamation or kung ano pa ho mas greater offense na po pwedeng ikaso sa kanya para pabalik-balik siya sa lalawigan ng Palawan na nililitis yung kanyang kaso po, para madala yung mga ganitong tao. Rendon, alam kong kaya mo isettle to. Alam kong kaya mo itong i-areglo. Ang kailangan mo lang naman gawin, kailangan maging sincere ka sa pag-apology at kung ano man yung hingiin nila, ibigay mo. Yun lang naman sa video ito. Peace out.